Get connected. Be blessed. Be safe. Savior's Link. Araw-araw kasi para sa akin, may biyaya. So para sa akin, parang araw-araw may Pasko. The blessings of Christmas for me is a good health. Ang biyaya ng Pasko para sa akin ay ang aking mga magulang. Para sa akin, ang biyaya ng Pasko is pamilya. Kahit walang pera, basta sama-sama yung pamilya. Masaya. Isip, sama-samang lulusong iaahon, bayang nalugmok sa mga hampas ng alon na sumubok sa ating katatagan ng loob. Hindi po namin alam kung ano ang mangyayari sa amin sa araw na yun. Malakas po talaga ang dating ng bagyo. Dito po talaga galing ang hangin. Nananalangin lang po kami. At na kami ay tulungan. Panghawakan na tataning alas ng kinabukasan na ang Diyos may laan. Napangako na ang bayang ito'y hahakbang sa panibagong yugto. Ang pag-asa nating tulong-tulong, magkaisa ang paniniwala. Mananampalataya, diwa ng Pasko, pangako ng Pasko, may bagong pag-asa. Ngayong Pasko, sama-samang abutin, taluktok ng pangarap, sige nang sungkitin, mahirap man ang buhay. Sige lang, okay lang, tayo'y lalaban. Ngayong Pasko, buhay ay baguhin. Pagkakamali noon, tayo na't ayusin. Magkaisa, magmahalan. Biyaya ng Pasko, ating makakamtan. Sapagkat tayo'y naligtas sa pananampalataya, we must also live by faith. We have our beginning. In Christ, we are saved from death. And now, let us also live for Christ. Kapit-bisig, sama-samang lulusong iaahon, bayang nalugmok sa mga hampas ng alon na sumubok sa ating katatagan ng loob. Panghawakan na tanging alas ng kinabukasan, ang Diyos may laan. Napangako na ang bayang ito'y hahakbang sa panibagong yugto.
salubungin, handog ng Diyos sa atin. Ngayong Kapaskuhan, nagniningning ang mga bituin. Mundo'y magliliwanag, pag-ibig ay lalaganap, at ang kapayapaan ngayon'y makakamtan. O kay sarap namang damhin ang simoy ng hangin, sabay silid doon sa langit. Himig Pasko ay inaawi. Pasko ay ipagdiwang, sa lahat ng tako'y ipagsigawan. Namadama ang pagmamahalan na siyang daan sa kaligtasan. Pasko ay ipairal, saan mang dako ay ipangarap, na marinig ng mundo na may bagong buhay ngayong Pasko. Pag-ibig ay lalaganap, at ang kapayapaan ngayon'y makakamtan. O kay sarap naman damhin ang simoy ng hangin, sabay silid doon sa langit. Himig Pasko ay inaawi. Pasko ay ipagdiwang, sa lahat ng dako'y ipagsigawan. Because of festivities, some people forget the true essence of Christmas. Remember, the real essence of Christmas is not measured by gifts, a bountiful dinner, parties, and money. Christmas brings a message that the Father gave His only begotten Son, Jesus, to be our Savior and King and give us a chance to have eternal life. Kaya naman, ngayong Kapaskuhan, naway ang totoong diwa ng Pasko at ang pag-ibig ng Diyos ang maghari sa ating mga puso. Merry Christmas and a blessed New Year!
Christmas, everyone! Yan po ang aming pagbati sa inyong lahat dahil 7 araw na lamang, Pasko na. Amen! At hindi man tayo nakakasiguro na ito ang eksaktong araw kung saan ipinanganak ang Panginoon, ay nakakasiguro naman tayo sa katotohanang marapat natin itong ipagdiwang dahil ito ay dakilang araw. Araw na inaalala natin ang kapanganakan ng ating tagapagligtas. Kaya kung may pinakamaganda man na regalo na matatanggap ang tao sa kanyang buhay, ay walang iba kundi ang kaligtasan ng kaniyang kaluluwa. At tayo ay nagagalak dahil hindi lamang ipinagkakaloob ng Diyos ang kaligtasang ito tuwing Kapaskuhan, kundi araw-araw ay maaari itong matanggap ninuman. Kaya walang dahilan upang hindi magalak ang ating mga puso sa paglilingkod sa Diyos. Kaya sa pagpapatuloy ng pagdiriwang natin sa dakilang araw na ito, ay muli niyo po kaming samahan sa panibagong episode ng ating programa. Ito ang Savior's Link. Get connected, be blessed, be saved. Get connected. Be blessed. Be saved. Savior's Link. At sa ating pagpapatuloy, mga awiting handog sa Panginoon ang ating mapapakinggan.
Heto na ang araw ng Pasko. Dama pa ba natin ang mensahe nito? Ang tagapagligtas, ang Panginoon, nakaukit ba sa ating puso? Bagyo man at ulan ay dumaan, ngunit may liwanag sa ating kanyang laan. Buksan ang isip at pagtitiwala sa Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Share love, share life, lahat tayo ngayong Pasko. Ibahagi sa lahat ang liwanag ng Pasko. Share love, share life, sabihin sa buong mundo ang pag-ibig ni Kristo sa araw ng Pasko. At sa umaga, nakahanda na ang bawat pamilya upang sumamba. Simbang Pasko, may pag-aawitan at salita ng Diyos na ating kalakasan. Tara na at magkaisa, ibahagi ang himig ng Pasko sa lahat. Hatid nito ang tunay na pag-asa, pag-ibig ng Diyos na kanyang biyaya. Share love, share life, lahat tayo ngayong Pasko. Ibahagi sa lahat ang liwanag ng Pasko. Share love, share life, sabihin sa buong mundo ang pag-ibig ni Kristo sa araw ng Pasko. Magliliwanag ang buong mundo sa pag-ibig ng Panginoon ngayong Pasko. Share love, share life, lahat tayo ngayong Pasko. Ibahagi sa lahat ang liwanag ng Pasko. Share love, share life, sabihin sa buong mundo ang pag-ibig ni Kristo sa araw ng Pasko. Share love, share life, lahat tayo ngayong Pasko. Ibahagi sa lahat ang liwanag ng Pasko. Share love, share life, sabihin sa buong mundo ang pag-ibig ni Kristo sa araw ng Pasko. Sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, nakagisna na natin ang magbigay ng regalo sa ating mga mahal sa buhay bilang tanda ng ating pagmamahal na siya naman nating natutunan sa ating Diyos ng kanyang ibigay si Kristo bilang katubusan ng ating mga kasalanan. At bilang pagpapasalamat sa Diyos, wala tayong ibang ninanais kundi maging kalugod-lugod sa kanyang harapan sa pamamagitan ng ating matapat na paglilingkod sa kanya. At patungkol, Sister Cristel, sa salitang kalugod-lugod, ito ang ating magiging paksa sa gabing ito na muling dadalhin sa atin ng minamahal na Presbyter Dante Abainsa. Atin pong pakinggan ang paksang Ang Mga Taong Kinalulugdan ng Diyos nung Unang Pasko. Get connected. Be blessed. Be saved. Savior's Link.
Isang mapagbiyayang araw po sa inyong lahat. Ako ang inyong kaibigan, Presbyter Dante Abainsa, na muli po malagod kayong inaanyayahan na makibahagi at makasama ang bawat isa sa inyo sa pag-aaralan ng salita ng ating Panginoon. The Word of God, preached by the good man of the house, is our Savior's link. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ngayong Kapaskuhan ay ating patuloy na pinag-aaralan ang mga bagay na naugnay sa espesyal na araw na ito. Sa mga pagkakataong ito, ang ating pong pag-aaralan ang mga taong kinalulugdan ng Diyos noong unang Kapaskuhan. Ang ating teksto nasa aklat ng Lucas 2, ang talata ay 14. Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Gaano kahalaga, kaibigan, para sa iyo ang bigyang kaluguran ng Diyos o bigyang kasiyahan ng Diyos? Bilang mga tao, dapat mabigyan natin ang kaluguran ng Diyos. It is comforting to know that there are people pleasing to God in this wicked and crooked world. Ngayon ay, sino ang mga taong kinalulugdan ng Diyos nung unang Kapaskuhan? Ang isa po na halimbawa ay si Maria. Si Maria ay larawan ng isang mananampalatayang handang sumunod sa Diyos anuman ang mangyari. Basahin po natin sa The Message Bible, Luke chapter 1, verse 38. Mary said, I am the Lord's maid, ready to serve. Let it be with me just as you say. Then the angel left her. Makikita natin, ano ang sabi ng talata? Ano ang sabi ni Mary? I am the Lord's maid, ready to serve. Sa Tagalog, ito po ang ating mababasa. At sinabi ni Maria, narito ang alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. At iniwan siya ng anghel. Kaya makikita natin si Maria, handang sumunod. Kahit ano pa ang nakataya, anuman ang nakalaan, sabi niya, mangyari sa akin kung ano ang gusto ng ating Panginoon. Sino pa po? Tingnan natin si Jose. Si Jose, tinanggap niya si Maria kahit nagdadalang tao na bago pa sila ikasal. Napakahirap na bagay yan. Katunayan, ang sabi ng banal na kasulatan sa Mateo 1:20, ito po ang ating mababasa. Datapwat samantalang pinag-isip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Kaya may kita natin na bago pa ikasal si Jose at si Maria, nasumpungan na ni Jose si Maria na nagdadalang tao. At gusto niyang hiwalayan sana. Pero siya ay pinaalalahanan ng anghel patungkol sa sanggol na ipapanganak ni Maria. At nagbangon si Jose sa kanyang pagkakatulog at ginawa niya ang ayon sa ipinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon at tinanggap ang kanyang asawa. Kaya sa kalagayang ito, nasumpungan ni Jose si Maria na nagdadalang tao bago sila ikasal. Gayon pa man, dahil pinalalahanan siya ng anghel, tinanggap niya si Maria na kanyang asawa. Pangalawa, si Simeon. Si Simeon ay
naging matyagang naghintay sa katuparan ng pangako ng Diyos. Ating pong basahin sa aklat ng Lucas 2, ang talatay 25. Ito po ang pahayag. At narito, may isang lalaki sa Jerusalem na nagngangalang Simeon. At ang lalaking ito'y matuwid at masipag sa kabanalan, na nag-aantay sa kaliwan ng Israel, at sumasa kanya ang Espiritu Santo. At ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo na di niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita muna niya ang Kristo ng Panginoon. At siya'y napasa templo sa Espiritu. At nang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus ng kanyang mga magulang, upang sa kanya'y magawa nila ang naukol alinsunod sa kaugalian ng kautusan, ay tinanggap nga niya siya sa kanyang mga bisig at pinuri ang Diyos at nagsabi, "Ngayoy papanawin mo, Panginoon, ang iyong alipin, ayon sa iyong salita sa kapayapaan, sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas." Tandaan po natin, mga minamahal, na ang pangako ng Diyos, gaano man yan kahirap para mangyari, ay tiyak na magkakaroon ng kaganapan, sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Pangatlo na makikita natin ng mga taong kinalulugdan ng Diyos sa panahon ng unang Kapaskuhan ay ang mga pantas. Ibinigay nila ang pinakamataas at nararapat na pagkilala sa sanggol na tagapagligtas. Sila ay sumamba at naghandog ng kanilang pinakamabuting handog. Aklat ng Mateo 2:11. At nagsipasok sila sa bahay at nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. At nagpatira pa sila at nagsisamba sa kanya. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamangyan at mira. Hindi madali ang maglakbay sa panahon noon. Sa panahon noon, ang paglalakbay o transportasyon ay hindi kasimbilis ng ating transportasyon ngayon. Noon, kamelyo ang kanilang sinasakyan. Mas mabagal, mas malayo ang paglalakbay. Maraming mga tulisan o masasamang tao sa mga daraanan. Gayunpaman, ang mga pantas ay naglakbay at hinanap nila ang isinilang na tagapagligtas. Ang mga taong kinalulugdan ng Diyos ay taong naglilingkod at nagluluwalhati sa Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang kapayapaang mula sa Panginoon ay isa sa kanila na kanyang kinalulugdan. Kaya mga kaibigan, mga magulang, mga minamahal, ito po ang hanapin natin sa ating buhay, na tayo ay makapamuhay na kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat pag tayo kinalugdan ng Diyos, ang Diyos ang sasama sa ating buhay, ang Diyos ang magpapala sa bawat isa sa atin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ngayon po ay aking kayong malugod na inanyayahan sa isang panalangin. Tayo po ay mag-pray. Ama naming Diyos na mapagpala, salamat sa maraming gawa mo sa buhay namin, ang aming buhay sa araw-araw, ang aming lakas, ang lahat ng mabuting bagay na mayroon kami ay tinanggap namin sa iyo. At lahat ng mga magaganda pang mga bagay na aming makakamtan ay sa iyo pa rin magmumula. Tulungan mo po
ng marami mong kabutihang ito ay mag-akay sa amin upang magsisi, lumapit at maglingkod sa iyo. Amin nawang masuklian, Panginoon, ang iyong mga kabutihan ng paglilingkod na may buong pagtatapat. Tulungan mo ngayon ang aming mga kaibigang nakasubaybay sa programang ito. Hanapin nila ang mga bagay na nakalulugod sa iyo at sila iyong pagpalain kasama ng kanilang buong sambahayan. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Muli po, malugod ko kayong inaanyayahan sa susunod na episode ng The Savior's Link. Gayon din, ako po, kasama ang buong production ng The Savior's Link, ay bumabati sa inyong lahat ng maligayang Pasko. Merry Christmas and God bless us all. The Word of God, preached by the good man of the house, is our Savior's Link. Get connected. Be blessed. Be saved. Savior's Link. Praise the Lord! Tunay na ang makapaglingkod sa Diyos ay isang napakagandang kalagayan dahil dito ay tunay na malulugod siya sa atin. Amen. At maraming salamat pong muli sa minamahal na Presbyter Dante Abainsa sapagkat alam namin na itong mga mensaheng ito ay higit na mag-aakay sa amin upang tayo po ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Muli, maraming salamat din po sa inyong lahat na sa amin ay sumama sa oras na ito. Alam ko po na tayong lahat ay pinagpala ng ating Panginoon. At syempre, maligayang Pasko sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na episode ng programang ito, ako po muli si Sister Cristel. At ako naman po si Brother Anthony at ito po ang Savior's Link. Get connected, be blessed, and be saved. Merry Christmas! Get connected. Be blessed. Be saved. Savior's Link.